Hindi ibig sabihin pagka elevated ang testosterone, male ka. No. Okay. So So, hindi lang yun basis. Siguro yung kaya sinabi lang biologically lalaki siya because of the X and Y chromosome. Kasi the moment merong Y chromosome ang tao, male talaga yun. Kaya lang in very rare instance, yun nga yung Swyer syndrome which mm. has an XY chromosome, pero bihirang-bihira yun. Pinatunayan nila Iman Khelif at Lin Yuting na kaya nilang isantabi ang mga negative comments na kanilang narinig sa buong Paris Olympics nang talunin nila ang kanilang mga kalaban sa finals ng kanilang respective divisions sa women's boxing tournament. Si Khelif ang naging unang Algerian woman boxer na nakasungkit ng gintong medalya nang dominahin niya si Liang Liu ng China sa score na 5-0 sa kanilang welterweight clash noong Saturday morning. Sumunod naman si Lin na tinalo si Julia Zeremeta ng Poland sa featherweight division finals Sunday morning Manila time. Tila ito ang mensahe nila sa kanilang mga haters na kinwestiyon ang kanilang kasarian. After all, sila ang dalawa sa pinaka-pinag-usapang atleta na naglaro sa Olympics ngayong taon dahil sa kanilang pagka-disqualify sa World Championships na sanctioned ng IBA o International Boxing Association last year matapos ang kanilang failed gender tests. Sinabi ng IBA sa kanilang ruling na sina Khelif at Lin ay napatunayang may X and Y chromosomes sa kanilang DNA na nagsasaad ng kanilang pagkalalaki. Pero matagal nang hindi nire-recognize ng IOC o International Olympic Committee ang IBA at sinabi na ang pagka-disqualify ni Khelif at Lin ay hindi dumaan sa due process. Kinumpirma rin ng IOC na lahat ng boxers na maglalaro sa Paris Olympics ay nag-comply sa regulations ng namamahalang Paris Boxing Unit na nagsasabi na ang gender ng isang atleta ay base sa nakasaad sa kanyang passport. Sina Khelif at Lin ay matagal nang naglalaro bilang female boxer sa Olympics at iba pang IBA-sanctioned tournaments bago pa ang 2023 disqualification. Nakapanayam natin ang isang doktor para magbigay linaw sa gender issue na ito. Sinabi ni Dr. Ronnie Fabian, isang Pinoy na general practitioner based in Dubai, UAE, na posibleng ang merong rare instances kung saan ang babae ay pwede magkaroon ng X and Y chromosomes. Binanggit rin ni Doc Ron ang possible syndrome na meron sina Khelif at Lin kung bakit may feature sila na mukhang lalaki. Ito ang full interview. To be able for us to determine yung sex ng tao, merong dalawang set ng chromosomes, yung X and Y. So ideally, pagka dalawa yung X chromosomes mo, babae yun. The moment na meron kang Y chromosome, it's always a male. So Okay. maraming syndromes actually yan eh. Pero ito naman, XY lang, which is very rare, Swyer syndrome yun. Usually, pinanganak silang babae. Pero may So, XY chromosome. Pero XY siya. Bihirang-bihira din yun. Ganun siguro to. Kasi kung yung Swyer syndrome kasi, they look female, may functional na female genitalia lahat, pero may masculine na, may features din siguro konting masculine. Parang ito. Kaya nung tinest siya, female, she was born female, pero nung nag-biological testing sila, nakita lang na mayroong X and Y chromosome, which is biologically male ang kadalasan lumalabas. Pero in a very rare instances, yung XY pwede ring female. Yung nga, yung Swyer syndrome. Yung sinasabi lang kung elevated ang testosterone, well, testosterone pwede naman tumaas sa certain conditions. Okay. Kahit babae ka, pwedeng tumaas ang testosterone kagaya ng mga may tinatawag na PCOS, yung may polycystic ovarian syndrome. Kadalasan matataas ang testosterone level nun eh. So it will not, it's not a, hindi ibig sabihin pagka elevated ang testosterone, male ka. No. Okay. So, So, hindi lang yun basis. Siguro, yung kaya sinabi lang biologically lalaki siya because of the X and Y chromosome. Kasi the moment merong Y chromosome ang tao, male talaga yun. Kaya lang, in very rare instance, yun nga, yung Swyer syndrome, which has an XY chromosome, pero bihirang-bihira yun.
So most likely ganun siya. Ano yung tingin mo na she was allowed to compete in the women's division ng boxing? Well, because she was born female from the start, yun na siya eh. Kaya lang siguro ang pwede siyang hindi makapag-compete kung talagang yung sa testing nila merong XY chromosome, they need to further investigate most likely. Okay. Pero yun nga, she was already allowed or the person was already allowed eh. So hindi natin allowed na eh. After the fact na eh. Okay. So siguro dahil lang baka meron siyang mga history ng nag-fail sa mga testing na gano'n or may alam na may ganito gano'n. So meron siyempre magpo-protesta. Kasi kung titignan mo yung itsura ng nakita ko nga, tinignan ko parang lalaki, di ba? Pero yung Swyer syndrome, female siya, lahat merong reproductive organs, kumisan ovaries siguro wala, and they can still conceive by siguro yung pagka artificial insemination, pero ang chromosome niya is XY. Okay. Which is male chromosome talaga yun. So, yun nga, kunyari, let's say nga, if meron nga siyang Swyer syndrome, and that can give, siguro, will that give her or the person an advantage in terms of more, higher testosterone levels? Hindi ko alam. Pero most likely, hindi naman siguro kasi ganun din lang naman yun eh. It will always depend on the training. Para bang even any female boxer, pakumpit mo sa hindi boxer na ordinary na lalaki, tatalunin pa rin yung lalaki. But since they're of course training, lahat nandoon, so physically capable sila lahat. It does not mean siguro na mas malakas yan.